Dear Papa Dudut, ako nga pala si Marv, tubong Bicol pero dito na sa Pembo, Makati nakatira. Nalaman ko ang programa ninyo sa mga empleyado ko na adik sa inyong programa. Siya nga pala, nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ang ibabahagi kong talambuhay. Samantala, hindi ko rin naman po nakalimutan ang aking pamilya, si Inay at Ate Milana. Opo, tinutulungan ko sina Inay kahit na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan noon. Nagkapatawaran na rin kami at maganda na ang relasyon namin sa isa't isa habang si Ate Milena ay naging katuwang ko sa negosyo kung saan ay pinagsama namin ang secret recipe ni Sir Wendell at recipe ng lechon ni Itay. At isa yung malaking success para sa amin, Papa Dudut. Papa Dudut, lumaki ako sa isang pamilyang isang kahig, isang tuka. Isang lechonero ang aking ama habang labandera naman ang aking ina. Kami namang magkakapatid ay pagsasaka ang ikinakabuhay. Sa murang edad ay nagbanat na ako ng buto. Hindi ko naranasan na maglaro noong ako'y bata pa dahil nga sa inuuna ko muna ang ilalaman ng aking sikmura. Pero sa kabila ng kahirapan ay nanatili akong masipag at positibo sa buhay. Papadudot nang sumapit ako sa edad na 17 ay sari-saring pagsubok na ang dumating sa aming pamilya. Nariyan yung nagkasakit ng malubha ang aking ama na naging dahilan para maghirap pa kami lalo. Hindi rin kami nakaligtas sa pang-aapi ng aming mga kamag-anak na nakakaangat sa amin. Ganon pa man ay nanatili pa rin akong positibo sa buhay at patuloy kong inaalagaan ang aking amang may sakit. Anak, nasabi na ba sa'yo ng nanay mo na nakausap niya ang Tito Digno mo? Tanong sa akin ng tatay ko noon nang matapos ko na siyang pakainin ng lugaw. Malungkot na tumango ako noon bilang sagot sa kanya. Opo tay, kanina lang po ay sinabi sa akin ni Inay na pinapalis na raw po tayo dito sa bahay. Pero pumalag po si Inay. Nakiusap na bigyan pa tayo kahit na 1 linggo pang palugit, ang sabi ko naman sa kanya. Sa totoo lang ayaw ko talaga ng away. Kung meron lang tayong malilipatan kaagad, nag-aalalang wika ni Itay sa akin. Huwag po kayong mag-alala Itay, kasi naghahanap na po kami ni na Ate Milana nang pwede po nating malipatan. Inform ko naman sa kanya para gumaan naman ang pakiramdam ng aking ama at hindi na siya labis na mag-alala. Marv, anak, pasensya na kayo ng mga kapatid mo ha. Hindi ko kayo matutulungan. Bakit pa kasi nagkasakit pa ako? Ako ang haligi ng tahanang ito, dapat ako ang nagtatanggol sa inyo. At saka kung hindi naman dahil sa sakit ko sana hindi nabenta yung bahay at lupa natin sa probinsya. May pagsisising wika ni Itay sa akin. Nalungkot naman ako sa aking mga narinig at sinubukang aluin ng aking ama. Itay, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Aanihin naman po yung bahay at lupa natin kung nakaratay naman po kayo dahil sa sakit. Itay, mas importante po ang buhay ninyo kaysa sa bahay at lupa natin dati, ang sabi ko naman sa kanya. Pabigat lang ako sa inyo, sabi niya habang sinisisi pa rin ang sarili niya. Huwag niyo pong isipin na pabigat kayo. Hindi po kayo pabigat sa amin. Walang may gustong magkasakit kayo. Hindi bali po, kapag gumaling po kayo magdenegosyo na lang po tayo. Magtutulungan po kaming lahat, si Inay, ako, lahat po kami magkakapatid. Yun naman ang wika ko kay Itay pagkatapos ay niyakap ko siya habang naiiyak. Anak, sabi rin sa akin ni Itay pagkatapos ay gumanti rin siya ng yakap sa akin. Itay, magpahinga na po kayo para bumilis po kayo sa paggaling ninyo, ang sabi ko sa kanya habang tumatahan. Kailangan kong ipakita din kay Itay
na matatag ako nang sa ganon ay hindi bumigat ang kanyang kalooban at mapabilis ang kanyang paggaling. Pagkatapos noon ay pinagpahinga ko na si Itay at nang makatulog na siya, saka ako lumabas ng kwarto kung saan ay sinalubong ako ni Inay. Tumawag ang Tito Digno mo sa cellphone ni Milana. Pinapaalis na talaga tayo dito sa bahay ngayong gabi. Nagbanta pa ang tito mo na kapag hindi pa tayo umalis, siya mismo ang pupunta rito sa bahay para magpaalis sa atin. Balita sa akin ni Inay. Napailing na lamang ako sa disappointment sa aming kamag-anak. Si tito talaga walang awa. Parang hindi niya po kayo kapatid. Pagkatapos noon ay nagtungo kami sa sala kung saan ay naabutan kong naroon din ang mga kapatid kong sina Ate Milana at Kuya Intoy. Ngayong gabi na raw tayo pinapaalis ni Tito Digno. Sabi sa akin ni Ate Milana pagkatapos ay pinakita niya sa akin ang text message ng aking tiyuhin. Nanlumo ako nang mabasa ko ang mensaheng may halong mura at pangiinsulto. Inay, anong gagawin natin ngayon? Nag-aalala kong tanong sa aking ina. Pero bago pa sumagot si Inay ay bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa labas. Yun pala ay ang pinsan kong pulis na si Pulong. Naroon siya para persahin na kaming umalis ng bahay noon. Pulong, nakikiusap kami. Baka pwede namang bigyan niyo pa kami ng 1 linggo para makahanap kami ng bagong matitirhan. Kasi sa ngayon wala pa kaming nahahanap. Pakiusap ni Inay sa kanyang pamangkin. Ngunit nagmatigas si Pulong. Hindi na namin problema yun. Basta maliwanag na sinabi sa akin ni Papa, umalis na kayo dyan sa bahay ngayon. Ngayon din mismo. Utos niya sa amin. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa noon si Inay. Pakiusap, Pulong. Pakiusapan mo naman ng iyong ama. Ang sabi pa niya sa pamangking pulis. Ilang beses na kayong binigyan ni Papa ng palugit, tama na yun. Ngayon kung ayaw ninyong umalis, ako ang magpapaalis sa inyo, sigaw niya sa amin. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to. Sa puntong iyon ay sumabog na ang emosyon ni Inay. At tulad ng aking inaasahan ay nagalit si Pulong at ginamit niya ang kanyang pagiging pulis para takutin kami. Kung gano'n nagmamatigas kayo, baka gusto niyo pa ng takutan. Pues pagbibigyan ko kayo. Wika niya sabay bunot ng baril at itinutok yun sa amin. Siyempre lahat kami ay natarantaan lalo na si Inay. Ano? Hindi pa ba kayo aalis? Kapag hindi pa kayo umalis sa bahay namin, tatantarin ko ng bala mga ulo ninyo. Pagbabanta pa niya sa amin. Pero nagpatuloy ang pagmamatigas namin kaya't napi ko noon si Pulong at sinakta noon ang aming ina. Nagalit naman si Kuya Intoy at nagbuno sila ni Pulong. Ngunit sa kasamaang palad ay nabaril noon ang kapatid ko at agad itong humandusay sa bakuran namin. Duguan at walang buhay. Papadudot hindi naawa sa amin ang anak ng tiyuhin ko at natuloy pa rin ang pagkapalayas sa amin. Kasabay din noon ang pagkamatay ng Kuya Intoy ko. Pero hindi na kami naghabla pa sa pinsan ko dahil na rin sa takot sa kanya. Ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat. Sa kabilang banda kung saan-saan kami nakitira noon, papadudot. May pagkakataon pa ngang tumira na kami sa kalsada. Papadudot dahil sa sobrang hirap na dinanas namin ay sumuko na ang nanay ko at iniwan na niya kami para sumama sa ibang lalaki. Oo, nagawa yon ni Inay dahil sa kahirapan. Samantala lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng magandang trabaho si Ate Milana habang ako ay nagkaroon na rin ng trabaho. Pero kasabay noon ang paglubha ng sakit ng aking ama. At wala kaming ibang mahinga ng tulong kundi si Inay. Bukod sa nakiusap sa amin si Itay na gusto niyang makita ulit ang aking ina. Bilang anak na labis na nag-aalala ay nagpa siya akong tawagan si Inay kahit na walang kasiguraduhan kung papayag siya sa gusto ng aking ama. Inay, umuwi na po kayo sa bahay. Si Itay po kasi nasa ospital, nangihina na po siya sa sakit niya.
Balita ko noon sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Anong gagawin ko dyan sa tatay mo? Magmamagic ako. Ay naku Marv, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba kaya nga nandyan ka para alagaan ang tatay mong pabigat? Nagulat naman ako sa mga sinabing yon ni inay. Agad-agad na nagbago ang kanyang ugali. Madalas po kayong hanapin sa akin ni itay. Nakikiusap po siya sa akin na kumbinsihin ko raw po kayo na dumalaw. Katwirang ko sa kanya. Ayaw ko. Wala akong panahon. Mataray na pagmamatigas ni inay. Inay naman, bakit naman po kayo ganyan kay itay? Kinumpronta ko na si inay dahil hindi ko na noon masikmura ang pagtrato niya sa amin. Nainis ako dyan sa tatay mo. Bakit? Hindi niya ako binigyan ng magandang buhay. Ni minsan na hindi guminhawa ang buhay ko sa kanya. Puro kalbaryo lamang ang ibinigay niya sa akin. Ayaw ko na. Bahala na siya sa buhay niya. Tila ibinuhos na ni inay ang lahat ng kanyang sama ng loob sa aking ama. Hindi naman ako nakaimik dahil nasurpresa talaga ako at kinalaunan ay nanlumo sa kanyang response sa akin. Yan lang bang tinawag mo sa akin ha? Inaaksaya mo ang oras ko sa totoo lang, ang sabi pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay kinapalang ko na rin ang mukha ko at nagbabaka sakaling makahingi ng tulong sa kanya pambayad lamang sa ospital. Pero nagmatigas si inay na wala siyang pera. Hindi ko na siya pinilit at nagpasya na lamang akong ibaba ang telepono. Samantala'y hindi ko naman akalain na narinig na pala ni itay ang aming usapan. Huwag mo nang pilitin ng nanay mo. Nadalawin ako. Tila nasasaktang wika ni itay sa akin. Alam ko na yung tungkol dun sa kabit ng nanay mo. Ilo ang pangalan niya, hindi ba? Naiyak lamang ako nang makita ko ang malungkot na mukha ng aking ama. Nasabi na sa akin ni Milana ang totoo. Hindi mo masisisi ang nanay mo kung maghanap siya ng pagmamahal mula sa ibang lalaki. Hindi kasi ako naging mabuting asawa sa kanya. Marami akong pagkukulang sa kanya. Pinilit ni itay na magpakatatag para sa amin. Huwag kang mag-alala sa akin anak. Ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Ayaw ko namang maging habang buhay na pabigat sa inyo, sabi pa niya sa akin. Basta itay, maasahan niyo po ako. Hindi ko po kayo iiwanan. Aalagaan ko po kayo kahit na gumaling na kayo sa sakit ninyo. Pangako po. Yun naman ang binitawang kong salita sa kanya. Samantala masakit isipin na tuluyan na kaming tinalikuran ng aming ina. Pero imbes na magtanim ng galit o sama ng loob ay hinayaan na lamang namin siya. Ipinagpatuloy pa rin namin ang buhay at patuloy na nakibaka sa buhay. Pero sa halip na maawa sa amin ang tadhana ay lalo pa kaming pinahirapan papadudot. Ginusto ko nang sumuko noon pero napigilan lamang ako ng aking ate. Sinubukan ko na lamang na maging positive sa kabila ng lahat. Pero isang araw ay isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa aking buong pagkatao. Anak, may ipagtatapat ako sa iyo. Ito na siguro ang tamang panahon para malaman mo ang katotohanan. Panimula ni itay sa akin. Ano pong katotohanan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tungkol ito sa tunay mong pagkatao, Marv. Patawarin mo ako kung 17 taon kong nilihim ito sa iyo, Marv. Hindi ako ang tunay mong ama. Nagulat naman ako sa naging revelasyon ng aking itay. Hindi ako ang iyong ama. Hindi ka namin anak ni Salve. Napulot ka lang namin sa may simbahan sa Virac. Dagdag pa niya. Patawad anak kung hindi ko yun sinabi sa iyo kaagad. Samantala'y hindi naman ako nakaimik noon at sa halip ay naiyak na lamang ako sa katotohanang hindi ko pala sila kadugo. Balak ko sanang sabihin sa iyo ito dati pa. Kaso'y natatakot akong mawala ka sa akin, Marv. Kahit na hindi ka namin tunay na anak ni Salve, minahal at itinuring ka naming bilang tunay na anak. Wika naman ni itay sa akin. Marv, ako yung nakapulot sa iyo doon sa simbahan. Walang gustong umampun sa iyo noon at sinubukan ka naming dalhin sa bahay ampunan o ipagbigay alam sa mga pulis pero parang may pumipigil sa amin.
Siguro'y ayaw ng Diyos na dalhin ka namin doon. Kwento naman sa akin ni Ate Milana. Kaya siguro ayaw ng Diyos kasi may mission ka sa amin, Marv. At heto nga yun. Sa loob ng maraming taon ay ikaw ang isa sa mga nagbigay ng lakas at inspirasyon sa akin para lumaban pa ako sa buhay. Dahil sa inyo na mga kapatid mo ay nakakalimutan kong may sakit ako. Sabi pa sa akin ng aking ama. Sa puntong yon ay nag-sink in na sa akin ang lahat. Kaya pala late registration ang nakalagay sa birth certificate ko. Kaya rin pala sa buong buhay ko ay hindi ko naramdaman na minahal ako ni inay. Yun pala ang dahilan. Ibig sabihin pala ako lang pala ang hindi nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Pero kahit na hindi ka namin kadugo, Marv, pinagmamalaki kita bilang anak ko. Sana'y huwag kang magalit sa akin, anak. Wika pa sa akin ni Itay. Sa kabilang banda, sa halip na magalit ay niyakap ko pa ang aking ama at kapatid. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit sa inyong lahat. Ang totoo po niyan ay nagpapasalamat po ako sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Ang sabi ko pa noon sa kanila. Ngunit pagkatapos ng revelasyon na yon ay makaraan ng isang oras ay binawian na ng buhay si Itay. Papadudot yun ang masasabi kong pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko po akalain na isa pala akong ampon. Siyempre nasaktan ako sa mga nalaman ko, pero inisip ko na lamang na nandyan na yan. Tinanggap ko na lamang ang katotohanan at sinikap ko pa ring mabuhay ng normal. Papadudot sa pakikibaka ko sa buhay ay nanatili akong matatag at may paniniwala sa Diyos. Dahil alam ko na may dahilan kaya nangyayari ang mga pagsubok na ito sa buhay ko. Papadudot nagpatuloy ang buhay naming magkakapatid kahit na namatay na ang aming ama. Pinag-igihan namin ang pagsasaka dahil yun lamang ang tanging bubuhay sa amin. Pero kahit na anong gawin namin ay hindi kami umangat-angat kaya isang plano noon ang binuo ko. Ang lumuwas papunta ng Maynila para makipagsapalaran sa paghahanap ng trabaho at pag-asenso. Hiningi ko rin ang tulong noon ng aking ina pero sa kasamaang palad ay pinagtabuyan lamang nila ako ng bago niyang asawang si Ilo. Wala akong pera. Wala akong maibibigay sa iyo. Ayan si Ilo, may pera yan. Sabi ni inay habang ipinasa niya ako sa kanyang bagong asawa. Naku, hindi ko pa utangin niyang ampon mo. Pagmamatigas naman ng lalaki. Kung ganun sa iba ka na lang umutang, Marv. Wala akong maitutulong sa iyo. Tila ba'y hindi masaya si inay na makita ako at para bang sinasabi niya sa akin na huwag na akong magpapakita pa sa kanya kahit na kailan. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang ilabas ang aking saloobin. Bakit kayo ganyan sa akin, inay? Ano bang kasalanan ko sa inyo? At ganito na lamang ang trato ninyo sa akin. Siguro ngayon hindi ninyo ako kadugo pero naging mabuting anak naman po ako sa inyo. Hindi lamang kumibo noon ang aking ina habang patuloy si Ilo sa pagtataboy sa akin. Kaya nagpasya na lamang akong umalis at mag-isang nakipagsapalaran sa buhay. Papadudot nagbabakas sakali ako. Sa Maynila pagdating ko rito ay sari-saring pagsubok ang dumating sa akin. Nandyan yung natulog ako sa kalsada, kumain ng mga tira-tira sa fast food chains at mga lakal ng basura. Pero hindi ako pinabayaan noon ng Diyos dahil isang pari noon ang kumupkop sa akin at pinatira niya ako sa may simbahan. Naging tagalinis ako doon kapalit ng tirahan at ng pagkain. Papadudot mabilis ako nakarecover noon at sinubukan kong maghanap na ng ibang trabaho. Hanggang sa sinuwerte akong mapasok sa isang malaking restaurant. Magandang hapon po. Sir, siya po si Marv. Bagong service crew natin. Kapalit po siya ni Gerald. Bukod po sa pagiging service crew, siya rin po ang nasa inventory. Masipag po yan, sir. Really? Good. Ang sabi naman ni Sir Wendell. Salamat po, sir. Anyway, may experience ka na ba sa pagluluto ng Filipino? Di Milanas? Opo sir, marunong po akong magluto. Tulad po ng adobo, kare-kare, bulalo, sinigang, halos lahat po.
ng lechon. Naku, may alam po ako sa paglilitsyon. Dati po kasing lechonero ang tatay ko. Yun naman pala eh. Joy. Yes sir? Minsan nga subukan mo tong paglutuin. Gusto kong matikman ang luto niya. Malay mo'y magamit natin yung talento niya sa pagpapaunlad ng restaurant. Ilalagay ko siya sa supervision mo. Sige po sir, masusunod po. Ang sabi naman ng katrabaho at kaibigan kong si Joy. Naku sir, salamat po. Tugon ko. At yun nga papadudot, nang makilala ko ang may-ari ng restaurant na si Sir Wendell ay nagbago na ang buhay ko. Naging mabait siya sa akin at tinuruan niya akong magluto. Dahil din sa kanya kaya na-promote din ako sa trabaho. Sa kabilang banda ay lalo ko pang pinagbutihan ang trabaho ko at sinikap ko na huwag masira ang tiwala niya sa akin. At nagtagumpay naman ako dahil naging malapit ako sa amo ko. Na kung ituring ko ay para ko ng isang tunay na ama. Samantala bukod sa pagtatrabaho sa lechona ni Sir Wendell ay pinag-aral niya ako. Bukod doon dahil sa wala siyang anak kaya sa akin niya ipinasa ang secret recipe. Noong una ay nagtaka ako sa ginawa ng aking amo. Bakit niyo po sinasabi sa akin yung mga sikretong recipe ng restaurant ninyo? Natatandaan kong tanong ko sa kanya isang araw. Yun ba? Tingin ko kasi sa iyo Marv, ikaw yung tipo ng tao na mapagkakatiwalaan. Malay mo balang araw ay mapunta na sa iyo ang pamamahala ng restaurant ko. Masayang sabi niya sa akin. Napangiti naman ako at nakaramdam ng kaunting hiya. Naku po sir, sobra-sobra na pong kaalaman ang naituro niyo sa akin. Ang sabi ko naman kay Sir Wendell. Wala kasi akong anak Marv, wala rin akong mga kamag-anak. Paano na lamang ang restaurant ko kung sakaling mamatay na ako? Ayaw ko namang mauwi lang sa walang lahat ng pinagpaguran ko. Marv, ang totoo niyan. Kaya kita tinuturuan. Kaya ako sinasabi sa iyo ang lahat ng sikretong recipe ng restaurant natin. Ikaw kasi ang napupusuan kong magmana nito. Pahayag niya sa akin. Siyempre nagulat ako sa kanyang sinabi. Ikaw ang bala kong gawing tagapagmana ng mga negosyo ko. Pagkaklaro pa niya sa akin. Seryoso po kayo sir? Hindi naman ako makapaniwala noon sa mga sinabi niya. Seryoso ako Marv. Nakita ko kasi sa iyo ang kasipagan at abilidad na hinahanap ko. Naniniwala ako na malaki ang hinaharap ng mga restaurant ko sa mga kamay mo. Paliwanag niya sa akin. Sa totoo lang po sir ay hindi ko po alam ang sasabihin ko sa ngayon. Nahihiya kong wika sa aking amo. Marv, total ang sabi mo sa akin ay ampung ka lang ng mga magulang mo. Gusto ko sanang ampunin kita bilang anak at tagapagmana ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo pagtatapusin kita ng pag-aaral. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Marv, malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam ko na kaya mong hawakan ang lahat ng mga negosyo ko. Yun ang offer niya sa akin na oras sa tanggapin ko ay tiyak na magpapabago ng aking buhay. Siyempre hindi naman ako nakasagot kaagad. Nagpatuloy naman ang aking amo sa pangungumbinse sa akin at tanggapin ko na ang kanyang offer. Sige, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Pero pag-isipan mo mabuti Marv. Tandaan mo na nakasalalay dito ang kinabukasan mo. Sige po sir. Pag-iisipan ko pong mabuti. Sa ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Pinapangako ko po sa inyo na hindi ko po sisirain ang pagtitiwala ninyo sa akin. Paggarantiya ko naman sa kanya. Papadudot yun na ang simula ng lahat ng pagbabago sa buhay ko. Pinag-aral ako ni Sir Wendell ng kolehiyo hanggang makatapos ako sa kursong Hotel and Restaurant Management. Na-promote din ako bilang manager. Hindi nagtagal ay hindi lang restaurant na yon ang ipinamahala niya sa akin. Dahil marami pa siyang negosyo na ako na ang namamahala. Sa ngayon ay retired na si Sir Wendell sa kanyang mga negosyo at ako na ang namamahala sa lahat ng negosyo niya. Ipinapakita ko sa kanya na hindi siya magsisisi sa pagtitiwalang ibinigay niya sa akin. Ginawa ko po ang lahat ng ito bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa taong tumulong sa akin. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Diyos at nakilala ko ang isang taong katulad ni Sir Wendell na itinuring ko na bilang pangalawang ama ko. Samantala hindi ko rin naman nakalimutan ang aking pamilya
si Inay at Ate Milana. Opo, tinulungan ko sina Inay at Ilo kahit na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan noon. Nakapagpatawaran na rin kami at maganda naman ang relasyon namin sa isa't isa. Habang si Ate Milana naman ay naging katuwang ko sa negosyo, kung saan ay pinagsama namin ang secret recipe ni Sir Wendell at recipe ng lechon ni Itay. At isa yung malaking success para sa amin. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y nakapagbigay po ito ng inspirasyon sa nakakarami. Huling mensahe ko lang ay magtiwala lamang tayo sa Diyos. Dahil may plano siya para sa atin. God bless and more power to your show. Nakasubscribe na rin po ako sa Papa Dudut Vlogs at ganoon din po sa Kaistorya YouTube channel. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y nakapagbigay ito ng inspirasyon sa nakakarami. Huling mensahe ko lang ay magtiwala lamang tayo sa Diyos dahil may plano siya para sa atin. God bless and more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Marv. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.